Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man po kayo ngayon, magandang araw po sa inyo. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all po. October 13 po ang reading na to, no? So, tignan natin pa unang mensahe ninyo. We have awakening. Ayan, so we have number 12. So, meron ditong bagong perspective, no, na magaganap sa inyo. Meron dadating dito na bagong ideas, bagong inspiration sa inyo dito, bagong mga information, you know, na yun ang maghahatid sa inyo or magdadala sa inyo doon sa bagong daan or bagong path, no, na dapat ninyong puntahan, no? So there's going to be a slight change dito, slight pause. Kumbaga may panandalian dito na pagtitigil ng kung ano man ang inyong ginagawa, kung ano man ang inyong pinagbubuhusan ng panahon, ng oras, attention dito, you know, and there's going to be new perspective, new ideas, no, that will arise. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Aries. We have unity, number 5. Ayan. So, parang meron ditong, may ganap dito na yung sa pag-pause ninyo, sa pagtigil pansamantala ng kung ano man ang inyong ginagawa. Meron dito mga realization, no, na ma-realize, meron kayong may isip dito ng mga bagong sitwasyon na maaari ninyong pagtuunan ng pansin. Maaring dito yung magaganap na bagong path, no, dito marirealize ninyo ang mga bagong ideas ninyo na what if, no, ganito ang gagawin ko, what if dito na lang ako magbibigay ng oras, yung mga ganun, no? So, you will be realizing na there may be other things that you may need to do right now instead of focusing on what you are currently doing, or kung ano man ang pinagpupukusan ninyo ng oras or panahon sa ngayon. So, parang magkakaroon kayo dito ng realization na to take a different path. So, parang mayroong detour dito na mangyayari sa inyo, no? And, maaaring may mga pagkukumpara dito, no, ng mga bagay-bagay na ginagawa ninyo or approach na ginagawa ninyo sa inyong mga endeavors. So, may pagkukumpara ng mga bagong ideas ninyo versus doon sa mga dati na ninyong ginagawa. Kaya merong mga changes dito na mangyayari. Merong pagkambyo, no? Kumbaga sa pagdadrive, merong pagkambyo dito na gagawin ng iba sa inyo dito, Aries. And there is going to be some kind of detour na mangyayari. No? So, what else? We have the 6 of Winter. So, there are definitely positive changes na mangyayari dito. You are choosing to walk towards your happiness, towards your safety, towards what is going to bring you peace dito, no? Aries, so napakaganda. Kasi parang nanggagaling ang iba sa inyo dito sa isang masalimuot na sitwasyon, sa isang magulong sitwasyon, chaotic, mayroong parang unhealthy situation ang paggagalingan ng iba sa inyo dito. And you are going to choose yourself, your safety, your peace, your happiness dito. Kaya you are moving on, no? You are moving on, you're moving forward from what situation this is, and you are going to feel like may sigh of relief kayo dito, no? Parang mabubunutan kayo ng tinik dito sa pagdidesisyon ninyong iwanan kung ano man ang toxic situation or unhealthy situation na panggagalingan ninyo. So you are heading towards calmer waters, no, at iiwanan nyo na dito yung troubled waters na kinabibilangan ninyo, Aries. So, napakaganda kasi mas magiging masaya na kayo dito. You are going to feel
and experience the peace that you are seeking, Aries. So, napakagandang paglalakas ng loob ninyo dito, no? So, maaaring ito na yon, no? Ito na yung detour, ito na yung a different path na tatahakin ninyo, no? So, good luck to you, Aries. And relocation is very imminent dito for some of you. Meron ditong pagta-travel, meron ditong change ng place of residence, no? Kaya mag-iingat po kayo, no? This is ang narinig ko agad, TikTok. Magti-TikTok or yung parang kasi the time is ticking for some of you, Aries. So, maari talaga na nagmamadali na kayo dito, no? Maaring nagmamadali kayong umalis, no? Dito sa 6 of Winter energy, maaring nagmamadali na kayong umalis, or maybe parang sinasabi ninyo na every minute, every second is very important for you right now, no? Parang merong nararamdaman kayong pressure, may nararamdaman kayong pagmamadali, or maybe ang iba sa inyo dito meron ding deadline, no, na tinatry i-hit ninyo, or maaari din na ang iba sa inyo dito you are realizing na truth, no, there is nothing permanent in this world, no, yung ganon. What else? We have Hamsa hand. This is the strength and power. Ito yung kailangan ninyo ngayon. Yung inner strength ninyo and courage and your personal power as you move towards new situation dito, new place, no? Kailangan ninyo ng tibay ng loob, lakas ng dibdib dito, no, Aries, and that is what you're going to highlight because yun ang kailangan ninyo. And this is also about dispelling negative energies. So, dahil nanggagaling kayo dito sa isang chaotic situation, maaaring nanggagaling kayo dito sa isang very unhealthy situation, by removing yourself physically from this situation, you know, yung parang tinatanggal na din ninyo sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, kung ano man ang hindi mabuti, kung ano man ang hindi nakakapag-serve ng iyong highest good, ng iyong best interest. Kaya that's a really good move, no? So we have the tortoise, slowly but surely, yun ang galawan ngayon ni Aries, no? So talagang maaring pinagpaplanuhan ninyong mabuti. You are moving cautiously dito, no? As you move towards newness, dito sa 6 of Winter energy, Aries, magandang nag-iingat talaga kayo, no? Magandang nag-iingat kayo at pinag-iisipan ninyong mabuti ang bawat step na gagawin ninyo. So, continue doing that, no, Aries. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte po kayo ng mundo sa ngayon, mag-iingat kayo. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all. So, October 13 po ang titignan natin mga mensahe sa ngayon. Unahin natin ang mga trinkets. We have this one. Ayan. So, this is about confidence po. This is about determination. This is about also balance, no? So, yun yung mga ninyo katangian ninyong maha-highlight around this time. What else? We have, napakaganda nitong Eiffel Tower. Leo, there is travel plans for some of you. Maaring ang dream destination ninyo, kung kayo'y papasyal or kung kayo'y magtatrabaho, yung pinapangarap ninyong lugar na mapuntahan is maybe Paris, France, no? Or maybe European countries. Maaring yun ang tinatarget ninyong puntahan, pasyal or trabaho. Maaari din naman na kayo ay aalis na talaga sa bansa at kayo'y patungo na sa European countries, specifically siguro papuntang iba sa inyo sa Paris, France, no? Dahil maaring kayo ay magpapasyal na ngayon, gusto ninyong masilayan, no?
in ano sa actual, no, yung Eiffel Tower, or maybe kayo po ay magtatrabaho, no, sa ibang bansa din, not necessarily sa France, not necessarily sa Paris ang punta ninyo, but maybe you are also embarking on a travel to work, or maybe migrate, no, sa ibang bansa. But for most of you, siguro dito, Leo, maybe you are bound to European countries, no, siguro. So good luck po sa inyo dyan. We have napakalaking butterfly, so there is a massive change na mangyayari or magaganap sa buhay ng iba sa inyo dito, Leo. Maybe this is still related to this travel, no? Kaya maaaring magbabago ito ng malaki, magdudulot na malaking pagbabago sa buhay ng iba sa inyo, Leo, because maybe magtatagal kayo sa lugar na pupuntahan ninyo, no? Maaaring doon kayo magtatrabaho or maninirahan na, no? So, what else? We have 10 of Autumn. Napakaganda nito. Napakaganda. So, you are, maaaring yung pagtatrabaho nyo yan talaga. That is your dream siguro, no? Na makarating kayo sa ibang bansa, magtrabaho kayo sa ibang bansa, lalo-lalo na siguro dyan sa European countries na pupuntahan ng iba sa inyo dito. Maybe that is your dream nang sa gayon, makapag-build kayo ng sarili ninyong financial empire, makapag-build kayo ng sarili ninyong financial security and stability for the long term. Gusto ninyo makapagtrabaho sa ibang bansa nang makapag-establish kayo ng inyong financial future, Leo. So, maaaring ganun ang idea, no, or purpose ng iba sa inyo dito. So, that is really beautiful, no? For others of you naman, ang naririnig ko dito, inheritance, legacy. So, maaaring ang iba sa inyo dito may mga pag-uusap ng nagaganap regarding sa inyong mga mana, sa inyong hatian ng mga mana. What are the things that you need to do para mapasa inyo na ang mamanahin ninyo, yung mga ganon. So, this is screaming money. This is screaming prosperity and abundance for some of you. Maaring ang iba sa inyo dito, maaring nandyan na, no? You are already providing for the family's needs, and not only that, maaring may ipon na talaga kayo. Kaya maaring ang iniisip na ninyo ngayon, how are you going to grow your money? Diba? Para mas mapadami pa ninyo, para mas marami pa kayong ma-save dito, no? Kung tutubo pa ang pera ninyo. So maybe some of you are thinking about investment. Maybe some of you are planning, no, for maglagak ng pera sa kung saan mang institution that can make your money grow and thrive, no? So maaaring may mga ganong ideas at pinag-aaralan ng iba sa inyo ngayon, Leo. We have the Princess of Winter. Ayan, so there are going to be news, information coming in. Maaring related yan sa ina-applyan ninyong trabaho. Maaring yan ay related sa plano ninyong pag-alis sa bansa. Maaring yan ay related sa inyong kaperahan. Sa mga siguro nag-a-apply kayo for investment, naghihingi kayo ng approval na lang, or naghihintay na lang kayo ng approval or go signal. Or maaaring you're seeking for more information siguro. Maaaring nagre-research ang iba sa inyo dito, Leo, on kung saan kayo pwedeng mag-invest, kung anong magagawa ninyo para makapag-save kayo ng mas maraming pera, no? So maaring around those lines, no, around those areas ang mga iniisip ng iba sa inyo ngayon, or yung mga hinihintay ninyong impormasyon, no? Nang sa gayon makausad na kayo, nang sa gayon magawa na ninyo yung mga plano ninyo, no? We have the King of Summer. Ayan. So, it feels like to me, Leo, na meron kayong influence dito ng isang taong nasa mataas na posisyon na sa trabaho. Maaring isa na siyang successful na leader, successful na person, in terms of money, career, and finances. So, maaring ganon din ang ganap dito. So, maaring this person is going to help you out, no? Maaring siya yung mag-a-advise sa inyo. Maaring siya yung hinihingian din ninyo ng additional information or advice regarding your
concerns about sa inyong plans sa pangkaperahan. So, maaaring ganun din ang ganap, no? This is also telling you, Leo, to pay attention to your intuition. Okay? Because may mga gabay, may mga divine guidance, no? Intuitive messages na pinapadala sa inyong divine universe dito to help you on how you're going to navigate these situations sa buhay ninyo. Ginagabayan kayo para doon sa inyong pagbabiyahe, pagta-travel, ginagabayan kayo dito sa iniisip ninyong pag-i-invest, pagpaparami pa ng inyong pera, no? Maaari din, Leo, na this King of Summer is your person. Maaring siya din ito yung very supportive of you. Maaring yung person is nagpapakita talaga ng 100% support sa inyo sa mga plano ninyo sa buhay dito regarding dito sa mga pagpaplano ninyo mag-invest dito sa pag-abroad ninyo, yung mga ganun. So you've got the support of your person dito, no? So good luck, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nasaan man parte po kayo ng mundo sa ngayon. No? Sana po ay nasa ayos kayo at sana po ay mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang messages ninyo for October 13. So, unang mensahe po ninyo sa trinket natin. We have ang laking butterfly, ano? So, malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa buhay ninyo dito, Sagittarius. No? You are planning for a big change dito. And kahit ano man ang mga pagbabagong gagawin ninyo sa buhay, maaring ano yan, kung kayo naman ang nag-initiate ng pagbabagong yan, or maybe that is change in your environment, you know, guided kayo. We have the star energy, divinely guided kayo dito. Kaya wala kayong dapat ipag-alala, wala kayong dapat i-worry, no? You have nothing to fear because gagabayan kayo ng divine universe and the rest of your spirit team. Nang sa gayon, there's going to be a smooth transition dito sa pagbabagong mangyayari. I-embrace ninyo ng entirely, kung ano man ang mga pagbabagong ito na magaganap sa buhay nila. So, parang hindi din ninyo masyadong mararamdaman ng pagbabago, yung ganon, no? So, we have the owl, ayan. So, this is also screaming change and transformation and intuition. So, always listen and follow what your intuition is telling you, Sagittarius, dahil talaga naman maraming gabay, maraming new information, insights, inspiration na ipapadala sa inyo ng Divine Universe to help you navigate this change na mangyayari sa buhay ninyo. Okay? Sag, hindi kayo pinapabayaan. We have 3 of winter. Ayan. Marami siguro kayong nararamdaman dito na sadness, no? In the past, maaaring may mga pangyayaring ikinalungkot ninyo at maaaring hanggang ngayon bit-bit nyo pa rin yung lungkot, no? Bit-bit nyo pa rin yung sama ng loob, yung tampo, disappointment, maaaring ganun ang ganap dito. But, Sagittarius, ang daming gabay, diba? Ang daming inspiration, ang daming epiphanies na maaaring dumating sa buhay ninyo dito sa Sagittarius. Maybe because, you know, tutulungan din kayo dito. That is also the gabay from the divine para matulungan kayo na mas gumaang na ang pakiramdam ninyo. Ituro kayo sa mga taong makakatulong sa inyo para mas maging magaan ang inyong pakiramdam, no? Maybe you are being advised or being called to approach someone dito sa buhay ninyo na mas makakausap ninyo, makakapag-advise sa iyo, makakatulong sa inyo na mabawasan man lang ang sadness na dinadala ninyo dito, no?
So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Sag, we have the Queen of Winter. Maaring si Queen of Winter, whoever this is sa buhay ninyo, maaring siya yung ano sa inyo, mag-advise. Maaring siya yung magiging daan para mas malinawan ang inyong kaisipan, mas gumaan ang inyong pakiramdam dito. So maybe this is the Queen of Winter energy, no? Kung sino man to, this could be your boss, maaaring ka-close ninyo, this could be kaibigan ninyo, ka-close ninyo, or this could be your parent, no? Na pagsasabihan ninyo ng inyong problema, or pagsasabihan ninyo ng nangyari sa inyo na ikinalulungkot ninyo, or ikina-disappoint ninyo, or ikina-frustrate ninyo. So, you've got the support of the people around you dito, Sagittarius, no? You just need to reach out to them. No, you just need to reach out to them. Kailangan nyo lang na makipag-usap sa kanila. Kailangan mo lang na lumapit sa kanila nang sa gayon, no? They can give you the support. They can show you the love and concern and support that you may need around this time, no? Maari din na ito na yung clarity na kailangan ninyo para malinawan ang inyong kaisipan to let go of the people or the situation, no, na kailangan na ninyong iwanan or kailangan na ninyong i-release from your life, from yourself. At maaring ngayon ninyo yan may isipan na. Maaring because of the advice of the people around you, you know, marirealize ninyo na there is no point of holding on to these people or to this person or to this situation, ano, sa buhay ninyo kung hindi naman yan na nagsiserve ng iyong highest good, no? So, maaaring may mga realizations dito sa inyo sa ngayon, ano? Sag, what else? We have awakening. Definitely, may pause na mangyayari dito. Yung parang dahil siguro sa sadness na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Sagittarius, you may take a slight pause sa inyong mga ginagawa ngayon. And maybe you're going to, to reflect on the things that are happening sa buhay ninyo ngayon. Maaring dito ninyo maiisip talaga din, no? Maaring makikinig kayo ngayon sa iyong intuition, sa inyong divine guidance, no? At kayo ay magsusolitude, magre-reflection mode, and this is the time na ma-realize ninyo na may mga bagay na kailangan na kayong i-let go, may mga bagay na kailangan ninyong iwanan, or may mga bagay na kailangan ninyong talikuran na ngayon, and give yourself a chance to walk towards a new path sa buhay ninyo. Magsimula kayo ng bago, magsimula kayo mag-fresh start kayo on a clean slate dito by removing, no, anything and anyone sa buhay ninyo na hindi nyo na kailangan sa buhay ninyo na mag-hang on pa kayo sa kanila, no? So, there's going to be new perspective, no, dito, new ideas, new inspiration, new information na mag-a-arise dito, marirealize ninyo, may isip ninyo, and you are heading towards a different path dito, Sagittarius. Parang mayroong magbubukas dito ng bagong punto para sa inyo, para doon kayo magpatuloy lumakad, no? Sa buhay. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.